Kumusta po kayo, mga minamahal na mga tagapakinig? Kumusta po ang inyong mga kalalagayan? Nasaan po kayo? At salamat po sa inyong patuloy na pag-antabay at pagsama sa ating programa. Si Rahab po ay mayroong hinawakan o kaya po meron po siyang role na ginanap sa history hanggang sa saling lahi hanggang immemorial, hindi po makakalimutan na kung saan kahit siya po ay isang babaeng hindi maganda ang reputation sapagkat hindi noble ang kanyang trabaho. Sabi nga nila, babaeng mababa ang lipad, pero si Rahab po nauunawaan niya na kinakailangan kumampi sa lahi na kung saan ay mga anak ng Diyos o kaya po sinasamahan ng Diyos, yung mga Hebreo o yung mga Israelita nung panahon, nung sila po ay nag-i-scout ng Promised Land, dadaan sila sa Jericho at isa pong makapangyarihan na syudad. It's hard to conquer. Pero po si Rahab ay nauunawaan niya po ito. Kahit na po siya ay isang babaeng makasalanan, alam niya, nauunawaan niya na mayroong Diyos at mayroong plano para sa kanyang bayan. Kaya po kumampi si Rahab sa bayan ng Diyos. Kaya po siya po ay iniligtas na yung spy, yung mga pinadala ni Joshua na mag-spy of the land doon sa city ng Jericho. At si Rahab po in exchange ay naligtas. So makikita po natin na ang mga kababaihan ay meron po siyang role, no? Meron siyang magagawa. Kaya po kailangan magpakalakas po tayo, lalo na mga kababaihan. Hindi lang po tayong we don't just believe na tayo po ay weaker vessel, mahina tayo, wala tayong magagawa. Sapagkat ang mga kababaihan po ay kinasihan din ng kapangyarihan ng Espiritu ng Panginoon upang magampanan natin yung ating role. We play a vital role in history at kung saan papanong si Rahab, kahit nga po siya babaeng hindi karapat-dapat, ay kinabit ng Lord para po yung destiny ng bayan na mag-conquer ng Promised Land ay maganap. Tayo po may kanya-kanyang papel na dapat gampanan upang yung ating mga families, yung ating mga anak ay makamta nila ang tagumpay sa kanilang mga profession, sa kanila pong mga pag-aaral, sa education nila, at maging sa anumang mga pagsubok sa family. Ang mga babae po, we play a vital role. Nandyan tayo para magpalakas, magsuporta. At kung paano naman, kung ang isang ilaw ng tahanan umaandap-andap o nangailangan ng kalakasan. May mga kaganapan na mayroong nanay na na-depress o may mga mental issue kung tawagin. Ayaw po nating kahit pag-usapan man lang kasi napakalungkot po nung pangyayari na yon. Pero makikita po natin na yung istorya ng mental health o kaya po ng depression is real. Real po na mayroong problema. Real na mayroong mga tao na nabibigatan. Hindi mayroong mga problema. Totoong mayroon tayong mga kaaway ng ating pong kaluluwa, kaaway ng ating of our soul, na kung saan everyday we have to be strong. Kailangan nandoon tayo sa position of warfare, always ready, always prayed up, always wearing the armor of God, every day, wherever we go, no? Praying and interceding for our families, nananalangin para sa family po natin, sapagkat nakikita po natin yung realidad sa mundong ito, na mayroong mga kabigatan, mayroong mga problema, mayroong mga sinusuong na mga kabigatan. So, kahit na po anong kahirapan, anuman pong mga family issues of poverty and lack, ay wag po sanang malunusan, no? Wag tayong dumating doon sa panahon na tayo ay ma-depress or kaya po mawala ng pag-asa sa buhay, sapagkat ang Diyos ay buhay. Siya po ay nangangako sa atin, hindi niya tayo iiwanan, hindi niya tayo kailanman mga
kaibigan ko o mga kapatid ko papabayaan. Kailangan po hawakan natin, panghawakan natin, all the more po na sinisiksik o kaya nililiglig tayo sa ating pananampalataya. Feeling mo parang talagang parang malulunod ka na sa problema mo. Kapatid, nandyan lang ang ating Panginoon. Kailangan mo lang tumawag sa Kanya. Kailangan mo lang din makipag-usap sa isang tao na makakatulong sa iyo. Kung sakaling nakahanap ka na, nakausap mo na ang 10 tao, walang nakakaunawa sa iyo o wala pang tumutulong, huwag kang mawala ng pag-asa. Just go ahead. Isang hakbang ka na lang para sa tagumpay mo, para sa answered prayer mo. Huwag kang mawawala ng pag-asa. So sa oras na ito, samahan niyo ako sa pananalangin. Ang sabi po sa Book of Proverbs, mga kaibigan, the strong spirit of a man will sustain him, even in bodily pain or in trouble. So we have to be strong in the Lord and in the power of His might. So sabi po sa Isaiah 41:13, na sabi doon, they that wait upon the Lord. Kaya po mag-antay tayo sa Panginoon, mag-recharge tayo, no? Kahit na nga yung cellphone, gustong-gusto mong gamitin. Halimbawa, may mga appointment ka, mayroon kang ka-Zoom, o mayroon kang ka-chat, o mayroon kang wina-watch na video, pero pag lobat na kailangan mag-charge. You have to stop watching and relax habang nag-charge yung cellphone. Tayo rin po, spiritually speaking, physically speaking, we have to take notice ng katawan natin. If we need strength, we have to eat food na kung saan po rich in potassium, rich in vitamins A, B, C, D, and lalo na po kakain din tayo ng carbohydrates. Kahit na yung iba ayaw nilang masyadong kumain ng rice, pero kumakain pa rin po tayo ng rice kasi kailangan pa rin natin ng carbohydrates, even though kailangan lesser amount sapagkat ayon po sa mga pag-aaral, isa pang source ng sugar, blood sugar ay ang rice. Kaya po ina-advise na kung maiiwasan natin ang rice o palitan po natin ng ibang pagkain, ibang mga duma o iba pong mga root crops na pwedeng mabawasan yung blood sugar, no? Yung index ng blood sugar, o kaya po palitan ng mga vegetables and fruits at in more water and more. Kaya pa mababawasan natin yung ating rice. Hindi pala more rice, no? Extra rice. So, siguro, minsan lang, kailangan naman natin kung sakaling talagang ang saya ng kainan, ano? Nangailangan ng extra dose ng rice. Okay lang yun. Anyway, to have rice every day, ay kasali po yan sa prayer natin as a provision sa ating family. So, a strong spirit of a man will sustain him even in bodily pain or in trouble. Kailangan malakas ang espiritu po natin para hindi tayo magupo at hindi po tayo maibagsak ng mga depresyon. To be strong in the Lord and in the power of His might. Po ay nananalangin sapagkat tayo ay sumasampalataya at naniniwala na ang Diyos ay sumasagot sa ating mga kahilingan. So, sa ilang pong panahon, ilang sandali po, samahan po ninyo ako, si Ate Chucy Aguilar po ito, na ina-advise sa atin is to share others' burden. Hindi po tayo katulad ni Cain, o kaya po na nagtanong, am I my brother's keeper? Ako ba ang tag-alaga ng aking kapatid? Isa pong kung sa Bicol, paltarason, no? Or isa pong idea na hindi nagmula sa langit. Kasi totoo po na tayo ay we have a debt. Mayroon tayong, we owe somebody, at ang utang natin ay yung pag-ibig, yung pagmamahal, at yung pag-care at pag-aaruga. Hindi man tayo makaabot ng
mga material na mga bagay sa lahat ng mga humihingi sa atin. Pero po tayo ay obligado at hinihiling ng langit na tayo po ay magpatawad, magmahal sa ibang mga tao na nangangailangan po ng ating mga pag-aruga, pag-unawa, at ganun din ng ating mga malasakit. Kaya po sa oras na ito mga kaibigan, tayo po ay dudulog sa panalangin. Ipapanalangin po natin specifically ang ating bayan, ang ating bansa, sapagkat ang ating bansa ay wag po lang tayong maging observer, wag lang po tayong nakamasid at para tayong nag-i-scrutinize o kaya po tinitingnan lang natin kung ano yung gagawin ng presidente, what's next move ng vice presidente, so ano na yung gagawin ng Senate President o kaya ng Congress. So, hindi lang po tayo doon sa parang nagmamasid lang tayo, kundi tayo po ay kailangan ready to pray, ready to intercede for our country. Yun po yung the best nating pwedeng magawa at maitulong para sa ating bayan. Panalangin po natin na ang bawat mga nanay ay patuloy po na magkaroon ng mga kalakasan, patuloy po maging healthy and strong. Ang bawat isa sa atin, hindi lang mga nanay, kundi ganoon din po ang mga padre de pamilya, ang tinatawag na haligi ng tahanan. At ang bawat mga anak na i-pray natin na yung mga anak sila yung una dapat nakakaunawa ng kalalagayan at sitwasyon ng buhay, kahit na ang mga bata pa ay maging mabait lang kayo, maging hindi pala sagot, kundi maging masunurin sa anumang inuutos ng inyong mga magulang. It can lighten the load. Pwede na po yan makatulong. Huwag na pong lumagdag sa mga problema, no? Sa pamamagitan ng pag-aaway-away o pagsasagutan ng mga magkakapatid o kaya po mga pabalang na sagot. Kailangan mga anak ay i-pray natin na yung pagbabagong buhay ay maranasan natin para isuko natin yung ating mga buhay sa Panginoon. Yes, yung ang pagbabagong buhay is a process. Being born again is an experience, pero po yung metamorphosis is a process siya. Yung pagbabagong buhay, kung paano tayong mabago as a new creation, na yung mga masamang ugali ay mawala po sa atin. Hindi naman po instant. Although an experience of a new life is a miracle, the greatest miracle ever is po yung maisulat ang pangalan natin sa aklat ng buhay. Sapagkat ang hindi masumpungan ang kanyang pangalan na makasulat sa aklat ng buhay ay pupunta sa dagat-dagatang apoy sa aklat ng Revelation 21. Alam po natin yan. Kaya po, the greatest miracle ay hindi po yung nanalo ka sa isang aligsahan o kaya po nakapasa ka na sa board exam or bar exam. It's all good. It's all a blessing. Pero ang pinakahimala po ng buhay ng tao ay yung maisulat ang pangalan niya sa aklat ng buhay. Paano po yun mangyayari? Pag tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo bilang Diyos at tagapagligtas, tayo po ay kabilang na doon sa mga nakasulat ang attendance sa aklat ng buhay. So, it's so good. It's so good na tanggapin natin ang Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas, sapagkat sabi ng Panginoon, John 14:6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. So if we have Jesus, we can go to the Father. If we have Jesus, we are in the right way, at our names can be written in the book of life. Okay, so bago tayo dumako sa pananalangin po, kung kayo po may mga prayer request, please tell us, or you can comment po kung ano yung mga prayer request ninyo. At nasaan po kayo? Saang lugar po kayo nakikinig? Taga-Albay po ba kayo? Taga-Sorsogon? Or taga-Catanduanes? Taga-Masbate ba kayo? Or Romblon? Or Camarines? We would like to know kung nasaan po kayo nakikinig sa gabing ito.
So mga kaibigan, dadako po tayo sa prayer, specifically for our government, for the peace and safety ng ating government. We thank the Lord because our God is a generation-minded God, and He is minded for the next generation po. Hindi lang itong tayo na mga tumatanda na, yung iba ay nagkakaroon na ng mga seniors ID. It's a blessing to have a senior's ID, pero we should not neglect the next generation, that the next generation, kailangan sila talaga yung pag-asa ng bayan. So ipipray natin na sila po ay hindi maging mga addicted to sa mga gadget, no? O addicted sa mga bagay sa mundong ito. We have to pray for the next generation that they will be a good citizen po ng ating country, ng ating community, at mga mabait na mga mamamayan at mga mabait na mga anak, no? Mga matulungin sa kanilang mga magulang at ganun din mga mapagbigay. Okay? So, at saka matatalino, no? Yung mga next generation na sila po yung magiging mga inventor. So, kailangan hindi lang uubusin yung oras para manood ng mga pelikula or ng inyong mga pinipitagang mga vloggers. Hindi lang po natin uubusin yung mga panahon sa mga games na yan, kundi you pray to the Lord. Bigyan kanya ng wisdom na maging composer ka ng mga kanta, no? Composer o magandang marunong kang tumugtog, and you can minister through music, through playing, no? Ng mga instrument, ng piano, ng drums, ng organ, or ng guitar. Or you can invent ng mga gadgets na makakatulong para maibsan ang paghihirap ng mga tao sa tubig, sa agriculture, no? Mag-invent ng mga bagay-bagay para makatulong sa pagiging mas magaan ang buhay ng tao. So, the next generation is our hope. Katulad nga po sabi ni Gat Jose Rizal, ang kabataan ang siyang pag-asa ng bayan. Okay, samahan niyo po ako sa pananalangin, mga kaibigan. Thank you, Lord. We come to you today, Lord. Salamat, Panginoon, because you are the God that answers prayer, and nothing is impossible with you, Panginoon. Lord, ipinapanalangin ko po ang bawat isang nakikinig sa programang ito, Panginoon. Sila po yung pagpalain, sila, Panginoon, ay inyong gabayan. Huwag niyo po sila, Panginoon, papabayaan. Ang bawat family, Lord, anuman ang pinagdadaanan na kahirapan, Panginoon, patuloy po namin sinasaway ang mga espiritu ng mga heaviness or bigatan sa buhay, bigatan sa pamilya, mga sakit at karamdaman, espiritu ng kawalan, karuhaan at kahirapan, ay aming itinataboy sa bawat pamilyang Pilipino in the name of Jesus Christ of Nazareth. Lord, you give wisdom, Panginoon, sa bawat mga nanay, sa bawat mga tatay, sa bawat mga anak, Panginoon. Give wisdom to them, Lord. Open up doors of opportunities for them. Give them new doors, Panginoon, ng mga businesses, entrepreneurship, Panginoon. Ganon din, Lord, mga bagong trabaho, Panginoon, magagandang trabaho at hanap buhay na makakatulong na ma-alleviate, Panginoon, ang mga kahirapan. Lord, ikaw din po ang nakakaalam kung sino man ang mga nakakaranas ng mga depresyon, nakakaranas ng mga kahirapan, nakakaranas ng hopelessness. Father, we lift them up to you in the name of Jesus Christ of Nazareth. Lord, touch them, Lord, with your mighty touch. Deliver them, Lord, from that heaviness, yung kabigatan na kanilang nararamdaman. In Jesus' name, let there be freedom, let there be deliverance in Jesus' name. Lord, na ang bawat nanay ay maging masigla, maging masaya, Panginoon, at maging malakas. Ganon din ang bawat mga tatay, Panginoon, na huwag nila, Panginoon, ibabaling ang pag-asa sa trabaho or kaya sa anumang bisyo para sila ay maaling o kaya para sila ay sumaya. Kundi, Panginoon, ang bawat tatay, Panginoon, ay makakilala sa iyo
bilang Diyos at tagapagligtas at dalhin nila sa iyo, Panginoon, ang pamilya nila sa panalangin. We are praying for every man, for every father, for every head of household, Lord God, na ikaw po ang siyang patuloy na mag-abot sa kanila at patuloy mo po bigyan ng kalinawan ng kaisipan ang bawat isa. Lord, we pray and we thank you. We thank you, Lord, that something good is going to happen in our lives. You're even healing, Lord God. You're even healing right now. Kung sino man, Panginoon, ang may mga sakit at karamdaman, ay patuloy, Panginoon, matukoy ng doktor kung ano ang tamang prescription at ano ang tamang gamot na kanilang dapat inumin. We pray, Lord, na mawala ang mga sakit na nagpapahirap, Panginoon, sa sino man, O Diyos, in pain because of their kidney problems, of their rheumatism, in Jesus' name, of any form of migraine, any form of sickness and diseases. In the name of Jesus Christ of Nazareth, Lord, heal. Heal them, Lord. Heal everyone. Heal, oh God, everyone that is sick right now, that wants to be healed, Lord God, at nakataas ang kanilang mga kamay sa iyo, Panginoon. In the name of Jesus, you know their names, Lord. You touch them with your mighty power, and that, Lord, they be healed. They will be healed in Jesus' name. Lord, maraming salamat po sa katugunan ng aming mga kapanalangin ngayon. Lord God, salamat po, O Diyos. Walang imposible sa iyo, Panginoon. With man, it is impossible. But with God, nothing is impossible. Salamat, Panginoon. Teach us, Lord. Teach us, Lord, to continually trust in you, to have faith in you. Lord God, to be strong in our spirits, God, to be strong in the Lord and in the power of your might, Lord God. You are the same yesterday, today, and forever. You never changed, Lord Jesus. Kung noon nagpakain ka, Panginoon, ng 5,000 people out of the 2 fishes and 5 loaves of bread, you can still do it, Lord God. You can do miracles, Lord God, na kahit karampot na lang ang budget ng bawat tahanan, ay you can still bless it, Lord, na makakaabot hanggang, Panginoon, sa pagtapos ng week, hanggang sa pagtapos ng month. All is provided, and no one will be Lord, left behind. Lahat, Panginoon, ay i-bless mo, lahat ay tutulungan mo. Magiging magaan ang buhay ng bawat isa. And Lord, we pray for our country, we pray for our president. Lord, in the name of Jesus, you searches the hearts of men. You know, you lift up at inaalis mo ang mga hari, at ikaw rin po ang naglalagay ng mga hari, sapagkat ikaw ang may kapangyarihan at may hawak, Panginoon, ng every government. Kaya, Lord God, we pray dito sa bayang Pilipinas, we pray, Lord, that you sustain this government, Lord, with your mercy. Tulungan mo ang presidente, Lord, na maging maayos ang kanyang pamamalakad, na siya po ay maging strong sa kanyang mga decision makings, hindi po sila magkakamali, Lord God. Tulungan niyo po sila, Panginoon. Tulungan mo, Panginoon, ang presidente. Tulungan mo po kung sinong ang mga cabinet secretaries, Lord, na mga mai-install ulit, Panginoon. Only the excellent one, only the good ones, oh God. Lord, let there be clarity, let there be righteousness, oh God, in this government, Lord God. Salamat, Panginoon, that you are in control of everything, Lord God. Wala pong nalilingid sa iyo. Wala po kaming dapat ikabahala, sapagkat ikaw po ang may control ng lahat ng bagay. Ikaw ang may control maging sa government, Lord. So we lift up to you. We lift up to you, Lord God, our president. Continually to give him wisdom, guide him. Oh God, na wag silang gagawa ng action, Lord God, that is not fitting. But Lord God, ikaw po ang nakakaalam kung ano yung dapat at nararapat gawin. I pray, Lord, give the president good people, fear, God-fearing people. Give the president excellent people, advisors, oh God. Salamat, Panginoon, that he will have a good heart to listen. And Lord, in the name of Jesus, we pray continually for safe, Panginoon, at Panginoon, na patuloy na magkaroon ng kaayusan
sa aming bansa. Wala pong anumang mga kaguluhan. Salamat, Panginoon, that the Philippines is blessed. Thank you, Lord, that the Philippines is a ship nation. Continually, Lord, to bring light, O God, to the other nations in Asia. So, Lord, thank you that you will bless the Philippines, you will bless our economy. O Lord God, na patuloy pong magigiba ang korupsyon. Panginoon, ang mga pandaraya, mai-expose, Panginoon, in Jesus' name. And you will protect us, Lord, from any intruders, O God, at ng mga mangkakamkam ng anumang kayamanan ng Pilipinas mula, Panginoon, sa mga ginto, mula sa mga natural resources, mula sa mga dagat, Panginoon, at mula, Panginoon, sa mga reserve, Panginoon, ng gas. Lord, we pray for your protection upon this country. Salamat po, O Diyos, for your blessings, Lord God, so that you will pour out your blessings, that the day of the Lord is coming, O God, and the day of the Lord, Panginoon, any judgment ay maipapataw. Pero, Panginoon, blessings will come, there will be revival, that more people will come to know you, God, in the last days, Lord God. Thank you, Jesus. Thank you, Lord, that the price, Panginoon, ng mga commodities, prime commodities, Lord, ito'y bumaba. We pray, Lord God, na makayanan ng mga tao yung mga presyo ng mga bilihin, Father God, in the name of Jesus, na makasabay din, Lord, ang pag-alleviate po ng economy at ng sahod ng mga tao, ng mga resources ng mga tao. Bless the OFWs, bless them, protect them, Lord, wherever they are. Give them good health, give them good people, mga boss nila, Lord. Give them favor wherever they are. Thank you, Lord, sa pagpapala mo sa mga OFW. Protect them, bless them, and also their families. Lord, we thank you, Lord, because we know that you will answer our prayers, and nothing is impossible with you, our God. Thank you, Lord, for the supernatural outpouring of your Holy Spirit in these last days to the young people. Thank you for sending revival, God, in Naga City and Camarines Sur and the whole Bicol region and in the whole Philippines. Lord, we thank you. Lord, thank you, Lord, for answering our prayers. Thank you that nothing is impossible with you. This we pray in Jesus' name. Amen. Well, friends, thank you so much for joining me sa ating pong devotional, sa ating prayer time today. Si Ate Chucy Aguilar po ito, mga kaibigan. Nagpapasalamat po sa inyong pag-antabay dito po sa CARE 104.3. Dito po sa pihitan ng inyong mga radyo 104.3 CARE The Way FM, sa YouTube, sa Instagram, at ganun din po, mga kaibigan, para po sa patuloy ninyong pakikinig at pagiging partner po, supporter ng istasyong ito. Thank you so much. God bless us all. At hanggang sa muli po dito sa Abot Kamay sa Panalangin. For with God, nothing is impossible.